Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa Mat Balagbag kung saan ang isang simpleng hiking trip ay naging isang bangungot na hindi malilimutan. Habang nagkakampo ang magkakaibigan, isang masamang espiritu ang nagparamdam at nagdulot ng kaguluhan at kamatayan. Pakinggan ang kwento ni Emil at alamin kung paano ang saya at excitement ay nauwi sa isang trahedyang magpapakilabot sa inyong mga puso. Magandang araw sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako si Emil at salamat sa inyong oras na pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Quezon City ngunit lumaki sa probinsya ng Bulacan. Mahilig akong mag-hiking at mag-explore ng mga bundok kasama ang aking mga kaibigan. Si Jericho, Sonia, Rochelle at Bella ay mga matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Kamakailan, natuloy ang aming pag-akyat sa Mat Balagbag, isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Mainit ang sikat ng araw habang kami naglalakad patungo sa Mamsaker Balagbag. Ang paligid ay puno ng mga puno at damo at naririnig namin ang mga huni ng ibon. Habang naglalakbay, may kaba sa aking dibdib. Gusto kong ibahagi sa kanila ang aking mga takot at kahinaan, ngunit natatakot akong hindi nila ako maintindihan. Ngunit ang pag-asa na makasama si Sonia ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Emil, okay ka lang ba? Tanong ni Jericho. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ayos lang ako, sagot ko pilit ng umiti. Excited lang ako sa trip na to. Alam kong kailangan kong itago ang aking kaba, lalo na't gusto kong magpakitang gilas kay Sonia. Pagdating sa Manarbalagbag, agad kaming nagayos ng aming mga gamit sa isang lugar malapit sa malaking puno, kung saan may sapat na espasyo para sa aming mga tent. Habang nag-aayos ng kampo, iminungkahi ni Rochelle na magkwentuhan kami ng mga nakakatakot na istorya. Para mas exciting, sabi niya. Sige nga Rochelle, ano bang kwento yan? Tanong ni Bella habang inaayos ang kanyang sleeping bag. Sinimulan ni Rochelle ang kanyang kwento tungkol sa isang nilalang sa kagubatan na nangangaso ng mga mahihinang individual. Habang nagkukwento siya, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Habang nagkukwento si Rochelle, may napansin akong kakaiba sa gilid ng aming kampo. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala namang dapat ikabahala. Siguro guni-guni ko lamang ito dahil sa takot. Hindi ako naniniwala dyan, sabi ni Jericho, sabay hamon sa grupo na bumunot ng mga straw. Ang matatalo, matutulog sa labas para patunayan na hindi totoo ang kwento. Nagboluntaryo ako na matulog sa labas matapos mabunot ni Sonia ang pinakamaikling straw. Ako na lang, sabi ko, para maprotektahan kita. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit ngumiti siya at nagpasalamat. Nang gabing iyon, habang natutulog ako sa labas ng tent, naramdaman ko ang lamig ng lupa sa aking likod. Pumikit ako at sinubukang matulog, ngunit ang kwento ni Rochelle ay gumugulo sa aking isipan. Sa panaginip, hinahabol ako ng isang nilalang na may pulang mata. Tumakbo ako, ngunit tila nakapako ako sa aking kinalalagyan. Nagising ako na may masakit na kagat sa aking binti. Tumayo ako at tiningnan ang paligid, ngunit walang bakas ng kahit ano. Ang kampo ay tahimik, at ang huni ng mga kuliglig ang tanging naririnig. Ano to? Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang kagat. Itinago ko ang pangyayari sa grupo kinabukasan, ayaw kong mag-alala sila. Nag-hiking kami patungo sa Tila Falls, at sa daan nakakita kami ng kahon ng alak at lumang rosaryo. Mukhang iniwan ito ng mga naunang nagkampo, sabi ni Jericho habang pinupulot ang rosaryo. Pinagmasdan ko ang rosaryo at napansin kong may mga kakaibang simbolo na hindi ko maipaliwanag. Nagtaka ako kung may kaugnayan ba ito sa nangyari kagabi. Habang naglalakad, lumalala ang sakit sa aking binte.
pero pinilit kong itago ito. Hindi ko gustong masira ang biyahe, lalo na't kasama ko si Sonia. Sa paghahanap namin ni Sonia ng panggatong, bigla akong napasigaw sa matinding sakit sa binti. Nahulog ako at nakita ni Sonia ang aking kalagayan. "Emil, anong nangyayari sa'yo?" Tanong niya habang tinutulungan akong tumayo. "Bakit hindi mo sinabi na may nangyari sa'yo kagabi?" "Emil, kailangan na nating bumalik sa kampo," sabi ni Sonia puno ng pag-aalala. "Hindi, ayos lang ako," sagot ko, pilit na tumayo. "Ayokong sirain ang biyahe natin." Sa ilalim ng impluwensya ng masamang espiritu, nagbago ang aking ugali. Naramdaman ko ang galit at pagkamuhi at inatake ko si Sonia. "Emil, anong nangyayari sa'yo?" Sigaw niya habang pilit na lumalayo. Nagsimula akong magmukhang halimaw na may mga mata na nagliliyab sa galit na wala na sa akin ang kontrol. Bumalik ako sa kampo na parang halimaw at inatake ko ang iba pa. Sa aking pagkawala sa sarili, napatay ko sina Rochelle at Jericho. Narinig ko ang kanilang mga sigaw, ngunit hindi ako makakilos. Habang nagkakagulo, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking mga kamay, na para bang may ibang nilalang na kumokontrol sa akin. Si Bella, bagamat natatakot, ay puno ng determinasyon, ay hinarap ako gamit ang lumang rosaryo na aming natagpuan. "Emil, lumaban ka!" Sigaw niya, hawak ang rosaryo. Sa unay nagatubili siya, ngunit sa huli naglakas loob. "Sonia, tulungan mo ako!" Sigaw niya kay Sonia, na umiiyak sa isang sulok. Si Sonia ay kumuha ng mga bato at ibinato sa akin upang madistract ako at mabigyan ng pagkakataon si Bella na gamitin ang rosaryo. Napahina ako ni Sonia sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa aming masasayang alaala. "Emil, naalala mo ba nung unang beses tayong nagkita?" Tanong niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa aking huling hininga, humingi ako ng kapatawaran. "Patawad, Sonia," bulong ko habang nakatingin sa kanyang luha ang mukha. Hinihingal at lumuluha, si Sonia at Bella ay nakatitig sa aking walang buhay na katawan. Ang kanilang masayang camping trip ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila malilimutan. Sa ilalim ng mga puno ng matbalagbag, ang alingaw-ngaw ng kanilang sigaw ay sumasalamin sa trahedya ng gabing iyon. Ang masamang espiritu sa kagubatan ay muling nagbalik sa katahimikan, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay mananatili sa kanilang isipan magpakailanman. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi dapat balewalain ang mga babala ng kalikasan at espiritu. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod, ingat sa dilim. Baka may nagmamasid.